Hindi opsyon ang resignation. Yan ang pahayag ni VP Sara matapos ma-impeach ng Kamara. Narito ang agenda report ni Agatha Gregorio. Masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Maikli ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa nagbabadyang impeachment trial laban sa kanya. Pero walang atrasa ng postura ng bise sa ngayon. Aniya masyado pang maaga para isipin kung opsyon ang bumaba na lang sa pwesto. Dagdag niya, 2023 pa lang ay may preparasyon na ang legal team niya. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Ayon pa sa VP, hindi pa niya matansya kung mahahatulan siya ng guilty. Hindi pa rin daw niya nakakausap ang mga kaibigan niya sa Senado. Kung makonvict si Duterte, hindi lang siya tatanggalin sa pwesto. Bawal na rin siyang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Pero ayon sa Vice President, seryoso niyang pinag-aaralan ang pagtakbo niya sa 2028 presidential election. Bukas din daw ang Vice-Presidente na isali ang ama niya sa kanyang defense team. Pero aniya, dapat iba na lang ang mag-lead dahil sa edad ng dating Pangulo. Ukol naman sa posibleng pagharap niya sa paglilitis. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Matatanda ang sinabi ni Senate President Chiz Escudero na kung hindi kailangan ang defendant, maaari niyang i-waive ang kanyang appearance. Pero may kapangyarihan din daw ang Senado na mag-issue ng subpoena. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Nang tanungin naman ukol sa pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na may kinalaman siya sa impeachment, I do not want to answer that question. Ganyan din ang tugon ni Duterte tungkol sa mga ugong-ugong na may umikot daw na pera para matuloy ang impeachment. Pinabulaanan din niyang binantaan niya ang Pangulo. Maaalalang sinabi dati ni Duterte na may inutusan siyang patayin ng Pangulo, ang First Lady at ang House Speaker kung may pumaslang sa kanya. Kasama ito sa impeachment complaint na inaakusahan si Duterte ng paglabag ng konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, panunuhol at iba pang high crimes. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, Billionaire News Channel.